Okay, welcome sa another vlog. Ang gagawin ko ngayon ay magpapalit ako ng stabilizer. Stabilizer yung kanyang bar na bushing. Paano nga ba siya palitan? Ayan, ito po yun. Ito yun, yung goma na to. Iyan po ay kakalasin. Ito, tsaka yung nasa likod na bolt, inando sa bolt sa likod. Ayan. Dito, ito. So dalawa ang bolt dyan, parang mayroong belt, mayroong naka U-shape na pang-ipit dito sa kanyang goma. Okay? At pag nakalas na ito, pag nakalas na siya, makukuha mo na yung luma. Okay. Dito, hindi mo yan agad makukuha, maaabot. Hindi mo yan makukuha kaagad nang hindi tinatanggal to. Ayan, sa akin ginawa ko, tinanggal ko yung yung tie rod, at saka tinanggal ko yung bolt joint, tsaka yung suspension. Kasi pag hindi mo tinanggal yung suspension, hindi tinanggal itong tie rod, hindi ka makakakilos dahil napakasikip. Ayan dyan. So, mahihirapan kang gumalaw kung hindi mo tatanggalin. Kagaya nito, inurong ko pa tong tie rod papunta sa kabila, niliko ko para lumuwag dito. Ayan, so, yan ang babaklasin. At ang gamit dyan ay 14. Ito. So, sa pagluwag, ito, sa pagbaklas, open. Kasi po, hindi siya basta-basta napapasok ng kagaya nito. Yan, hindi po siya napasok yung pinakadulo. And then, hindi siya basta na sasalpakan ng back wrench na na ganito, karaniwan. Dapat ang back wrench na gagamitin, ganito, yung dapa. Ayan. At saka, may technique po pala, kapag nagkalas ka, hindi ito kakalasin yung tornilyo, dapat sabay. O di kaya mauna ang nasa likod maalis bago mo tanggalin to. Dahil bakit? Umaangat ito pataas, yung kabila nagtatago, hindi natatamaan pagka binubuksan mo ng open wrench. Yun, so ang ginawa, yung original napakahirap talaga baklasin. Kaya ang ginawa ko, kinating ko siya. Ito. Ayan, kinating ko siya kasi pag hindi ko siya katingin, hindi siya mahirap buksan. Pero bakit nga ba kailangan siyang palitan? Ito po yun. Walang problema sa goma. Magandang klase ang goma. Ang problema sa kanya, ayan, bumabaon. Baon na siya. Kaya kahit higpitan mo yung kanyang yung yumayakap nito, bali wala na rin kasi ang nangyayari, sobrang lambot. Masyadong malambot na siya. Kasi, guys, nagpalit na ako nito. Nagpalit na rin ako ng bolt joint. Nagpalit ako ng tie rod. Pero, mayroon pa akong nararamdaman na konting kalampag pag lumiliko na may lubak. Hindi naman madalas, pero meron akong naririnig na ganun. Okay, ayan, nihigpitan ko na siya. Yung paghigpit po nito patulak. Yung kanyang paghigpit. Tsaka, kailangan sila halos sabay ng kabila para mas lumuwag yung spasyo kapag yung dito sa taas ay babaw. Ayan. So, yun, yung tornilyong yun. Ayan, oh. Nakikita nyo yan. So, yan lang talaga ang, yan lang talaga yung space. Kaya naman, kaya lang talaga ang tsatsagain mo. Kasi, pag hindi mo yan tsinaga, hindi ka makakakuha ng tamang pwesto sa pagpihit. Ayan. Yan. So, nakalapat na to. Pati yung likuran. Yung nandito sa likod. Malalaman mo yan na okay siya kasi nandito yan. Ayan. Ito, lumabas yan. Oh. Yan. Galing nandun sa ibabaw. Dapat lumabas yan ng ganito. So, alam mo na pumasok ng maayos yan. So, ganun din to. Ito siya. Nakakagamit ka dito ng tools na back wrench tsaka yung sa open wrench. Pero pagdating po sa dulo, ito lang talagang gamit ko kasi wala naman akong meron akong special tools pero tumutukod. Kaya ito talagang gamit. So far na naman nahigpitan. Tapos yung pang pinali ko ito. So nadudukot siya para mas mahigpitan ko siya ng maayos. Ayun, so naayos ko na yung aking kaliwa. Yung kanan naman. Nandito ako ngayon sa gawing kanan. Okay, sa kanan, eto. Dito guys, mas madali dito gumawa. Kasi ayan, oh. Malaki yung space. Mayroong espasyo dito sa side na to. Tatanggalin nga lang to
para mas lalong lumuwag. Kaya hindi ako mahihirapan dito kasi maluwag yung ano, kayang gamitin ng tools kahit ano, pwede dito sa kanan kasi maluwag yung part na to. Kaya biyabaklasin ko na siya. Ayan, tanggal na. Ito guys, talagang no choice ka dito dahil ito magbibigay ng space sa'yo. Yan o. Kapag naalis na siya, yan ang magbibigay ng space. Lalo na pag inurong to doon. Pinihit yung manubela, mas lalong luluwag dyan. So, ayan. Maluwagan na yung mga tornilyo. Ito, ayan. So, dito guys, mas madali gawin kaysa doon sa kabila. Sa kabila po talagang sobrang ano doon, ang sikip. Pero dito kagaya niyan, madudukot muna yan. Nadudukot na siya. Nakakagalaw. Hindi kagaya sa kabila na hindi ka makagalaw. Ayan, so ito kailangan maalis. Yung takip na to. Ito yung dalawang tornilyo na galing dito sa loob. Okay, babaklasin natin tong takip. Ayan. Ito yun. So, ito po yung yumayakap sa goma. Ayan, makapal na bakal. Then, ito naman yung ating tatanggalin. Makunat po yung original, kaya lang makunat na klase ng goma, kaya lang malambot na. Yan, so yun yung rason kung bakit may mga kalakalampag pagka ano, kahit magpalit ka na ng tie rod end, nagpalit ka ng ball joint, nagpalit ka ng stabilizer link, pero yung bushing na yan, pag hindi napalitan, talagang meron at meron pa rin talagang maririnig ka, lalo na pagka may liko, may humps, may lubak yan. Kailangan maalis natin to. So malamang katingin din natin ulit kasi hindi siya kakatingin din natin. So na-pull out na natin. Ito yun. Ayan o. So pag tiningnan natin, wala pa siyang, parang wala lang siyang problema. Pero kung kakapain mo, sobrang nipis na ng goma. Ayan. Sabihin, sa tagal ng naging humimpis na siya. Hindi nga siya pumutok, hindi siya nagkuhiwalay, pero humimpis siya. Ayan. Ayan. So dapat palitan na talaga. Ngayon, ito yung aking ipapalit. Ayan, so ito yung aking ipapalit. Ito guys, ang nangyari dito, nginat-ngat ito ng aso. Ayan. So yung dito na alis, kaya lang, mayroon pa rin naman natira dito. So hindi naman siguro lilis kasi ayakapin naman to ng bakal. Ito muna yung ikakabit ko. Pag nagka-problema, madali lang naman alasin. Pero kung kayo may budget, huwag kayong magano ng may damage. Kasi kaya nga pinapalitan nyo dahil may problema eh. Ito kasi pinaglaruan ng aso, dalawang aso. Nakaya pa rin nilang tapyasin ito. So ako ito pa rin kasi nakaganyan naman siya eh. Nasa loob ito. And then may yayakap dito. Ito. Yayakapin niya tong aakapin niyang paganyan. So ayan. Mapipigilan pa rin. Ayan. Ayan. So ikakabit ko na siya. Ito guys pala dapat inihiwa ito. Kasi hindi mo to may kakabit nang hindi mo hihiwain. Hindi yan magkakasya sa loob. Hindi yan papasok. So hinihiwa talaga siya. Kahit ang original. Kahit yung original ito. Mga hinihiwa yan. Ayan o. Kaya huwag kayong magtaka kung gagawa ka o nagpapagawa ka, hihiwain din nila. Ayan. Kasi baka mamaya sabihin mo, ano ba yun? Wala namang hihiwain. Kasi hindi siya papasok doon sa kasi sa tubo, iyayakap ito eh. So shoot. Ayan. So hiwain ko na yung aking isa. Ayan, bago ilapat yung goma, dapat linisin yung yung paglalagyan. Kasi yung goma na to, pagka mayroong nakaano sa ilalim, hindi siya makakapwesto ng maayos. So dito, nandito yung curve niya sa kabila. Ayan o. Dito yung curve niya. So ayan, nailapat na siya. Dito kailangan hindi ka magkamali ng dahil hindi mo ito mailalak. Yung na to, yung tornilyo hindi magtutugma. Kaya dapat tama ang pagkabit mo ng goma para yung tornilyo, yung paglalagyan mo, saktong-sakto siya. Ayan, so ayan na yun siya. Unahin natin yung sa likodan na tornilyo. Ayan, so naikasa na siya. Higpitan na lang. Ayan, higpitan na lang natin yan. Okay, so ayan. Mahigpit na ito. Ayan, mahigpit na rin yung nasa likod. Ayan, so okay na siya. Bago na ulit. Okay, ang kinalas ko guys, ito lang. Stabilizer link dito sa outer niya. Ayan, at saka yung ito. Yan lang. Tapos dito walang special tools. Talagang karaniwan tools lang. Okay na siya. So ganun, tiyagaan lang din. Lalo na yung side na yun, doon sa side na yun. Talagang doon, talagang masikip. Pero kaya naman. Pag napapagod ka lang, tigil ka lang. Tapos pagka okay ka na, ayun, tuloy mo lang. So, ang aking mga pinagpalitan ito. Yan. So, sa 8 years old,
Ngayon lang ako nagpalit. Ito. So talagang ano na siya. Sobrang manipis na siya. Yan. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Paki-like lang po at subscribe para lumago yung channel. Salamat po. God bless.